na siya nag-iisa ngayon sa Netherlands, pero tayong lahat nakasuporta sa kanya. Kung wala po tayong lahat, siya po ay manghihina ng tuluyan. Kayo po, tayo pong lahat ang kanyang backbone na tinatawag. Tayo po ang nagpapalakas ng kanyang kalusugan, pag-iisip. Kung wala po tayong lahat, wala din po siyang ipaglalaban. So, po, maraming salamat. Hindi ko na matatagalin pa. Always remember, mahal po namin kayo, mga kapatid namin sa Katoliko at Christian. Kahit po ako ay isang Muslim na. Teka lang pala. Gusto ko ipakilala namin kasi madam ko siya. Siya po talaga is siya yung umabarubay sa mga politiko na talagang hindi kaya ang ginagawa sa mga Duterte. Lahat naman po tayo nakasuporta sa Duterte. May nakita po ba kayong tama sa ginawa sa kanila? Opo. So ito po si Madam Tusha, bilang ina ko, na panay din ang hampas sa akin, gusto ko ipakita sa inyo kung gano'n din naman si Tatay Digong na panay tayong tinatapik, minumura. Mga taga Puerto Ribas, alam nyo yan, di ba? Lumaki kami sa Puerto Ribas, pero nanay ko, ganun din siya, hindi niya normal na normal. Gandang gabi po sa inyo lahat. Hindi naman kaila sa inyo, tayo ay napipigilan sa pagsasalita. Gustuin man natin magsalita, medyo nakokontrol tayo. Ganun pa man, natutuwa ako. Dahil na kahit anong bato nila, ang salita na hindi maganda. Batuhan sila pareho. Pero lumilitaw ang tunay. Lumilitaw ang tunay kung sino ang totoo. Kaya, paglalaban natin talaga si Tatay Digong. Dahil lahat ng buong mundo, lalating ko na. Nakasuporta yan kay Tatay Digong. Kasi hindi natutulog yung nasa taas. Yung nasa taas mismo ang tumutulong para imulat lahat ng tao, magising na ang lahat. Kaya sa totoo lang po, ang pinakamagandang panlaban natin sa masasama, panalangin. Yan ang gagaling sa puso. Hindi lang tayo dito magdadasal. Kahit sa loob ng tahanan natin, mag-alay tayo ng panalangin. Yun ang gagaling sa puso. Kasi nakikinig ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang po, naasahan po natin ang pag-uwi ng Tatay Digong na yung naandoon sa Netherlands, magkaroon sila ng mababang puso at magkaroon ng pang-unawa at talinong nagmumula na ilitaw nila ang katotohanan na tayo ay labas sa kanila. Ganun pa man, magandang gabi po sa inyo lahat. Ituloy po natin ang laban. Antayin natin po ang pag-uwi ng Tatay Digong. Ilan ni Tatay Digong, and then din po sa kanyang mamaral sa buhay. Ingatan nyo rin po sila Hanilep, si Mang Sara, at ang buong pamilya po ng Duterte. Ipagdasal din po natin sila. Kasi hindi tayo nakakasiguro kung talagang safe sila. Ganun pa man, Panginoon, alam ko malakas kami sa inyo lahat. Dahil lahat po kami nagdadasal sa iyo. Pakinggan nyo na po kami sa aming mga hinaing. Mauwi na po yung maayos si Tatay Digong. Amen. Ibalik Duterte, Pilipinas! Ibalik Duterte sa Pilipinas! Tuloy! Ibalik Duterte sa Pilipinas! Isa pa! Ibalik Duterte sa Pilipinas! Yan, isang malakas na palakpak na may kasamang hiyaw naman dyan. Ayan, paingat ka lang po pagbaba. At susunod po natin na tatawagin. Ayan, sige, paalalay. Sa susunod kong tatawagin ay mula naman sa KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Tawagin po natin ang isa sa mga nagsusuporta at nagmamahal sa ating Tatay Digong, si Miss Eleanor Cardona. Palakpakan naman natin. Ibalik Duterte sa Pilipinas! Floyd! Bring him home! Bring him home! Sige tayo lahat! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Alam natin, sa gabi nito, hindi lang tayo ang nagtitipon mula nung nangyari kay Tatay Digong. Lahat, buong Pilipinas nagkaisa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating pong magkapal. Nakarating po kami dito sa
kabataan. Maraming salamat na nakikisa ngayon. Nagre-represent po ako kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pinapabot po niya ang pagbati sa lahat at pagpapasalamat lalo na po sa naiso na naanayahan po kami dito sa gabi nito. Papasalamat tayo na nagkatipon-tipon, no, ang lahat dito ngayon sa gabi nito. Kung kayo gusto nyo rin bumalik si Tatay Digong, kami rin po. Kung napanood nyo po yung Bring Him Home rally kahapon sa Iwasan Bonifacio, na-share ko po kung gaano ka-close friend si Pastor Apollo Kibuloy at si Tatay. So, kilala na namin si Tatay almost 4 na dekada. Kung paano po nag-umpisa ang Kingdom of Jesus Christ, ganoon din po ang pag-umpisa ng pagkakaibigan po nilang dalawa. Kaya mula po nung maliit pa lang po yung ministry at ngayon na lumago at si Tatay Digong, hindi pa po siya, wala pa siyang posisyon sa pamahalaan hanggang naging vice mayor po siya, naging mayor, naging congressman, at naging presidente ng Pilipinas. Kaagapay niya po si Pastor at ang buong ministry ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya sa nangyari, magkasama rin kami sa Hong Kong. Kasi actually bawal yung rally sa Hong Kong, pero binigay rin po ni Pastor yung worship namin doon sa Southern Stadium, yung venue po. Kaya we give way na yung members hindi lahat makapasok para masuportahan po, makapasok po yung iba din po na mga nagmamahal kay Tatay Digong para makita rin po nila at makapili. So last Sunday, magkakasama pa kami. Then, alam na niya yung mangyayari actually. Kasi nandun din yung DDP sa holding room, nandun din kami. At nung madaling araw na, pauwi na sila ng Pilipinas kinabukasan, tumawag siya sa SMNI, yung sa ano po natin, network, magpapa-interview. Kasi ang talagang sumuporta at magbigay ng boses kay Tatay, yun din network ni Pastor, ang Sunshine Media Network International, maging dito sa pamahalaan na bago. So yun, nagpa-interview sa hotel hanggang madaling araw. Kung may nakikita kayong video, yun po yung last interview, sabi niya, magsasalita ako bago ako uuwi. So yun ang puntahan ng crew ng SMNI, si Tatay at doon, ano po siya, nagpa-unlock ng interview. Then maaga yung flight nila, magkasunod yung flight namin. Hindi ka, na-delay yung flight namin dahil sa nangyari sa Terminal 3. Alam niya, actually alam niya yung mangyayari kasi nandun na sila US. Kaya nagloloko kami, huwag na kayo umuwi. Ika na lang kayo sa China or sa Russia. Pero talagang mahal ni Tatay, alam niya, dito siya pinanganak, dito rin siya, kung babawian man na, inak na, naibigay na niya ang buhay para sa ating bansa at para sa bawat isa sa atin. So, umuwi siya. Alam na kung ano maghihintay sa kanya. At alam na, nakita ng buong mundo kung ano po ang nangyari sa ating pinakamamahal na presidente. Tatay Digong, kinahanilet. Siguro ni kanong binaptize, kami rin na nandun hanggang ngayon 20 years old siya. Susaksi kami kung gaano mamahala si Tatay. At kung gaano siya tuwid, ayaw niya ng injustice, ayaw niya talaga na may nasasaktan. Kaya nga, di ba, nakipaglaban siya para lahat tayo, we can live our lives freely. Binigay niya ang buhay niya. So, sa gabi ito, nagpapasalamat tayo kasi baka magtatanong kay si Pastor tumakbo. Wala po siyang ambisyon, pero meron po siyang vision para sa Pilipinas. Dahil alam din niya, natapos na yung terminal ni Tatay, dahil si BP, para makapagsuporta din. Kaya sabi niya, para magkaroon tayo ng boses, masuporta rin si Sara. Kaya, di ba, ano nangyari kay BP Sara? Meron siyang impeachment, pero tapos na yun. Para sa panibago na naman, na pag-open ng Congress, meron na talagang po-protection sa ating BP Sara. Di ba, mga kababayan? Kaya, si Pastor, sabi nga si BP, wala mo muna, Kingdom of Jesus Christ, paglilingkuran ko yung mga Pilipinas para may kasama. Kaya yung, alam natin yung mga pinakilala din sa atin ni Tatay na magiging kaagapay kasama ni Bibi Sara sa pamumuno dito sa Pilipinas. Yun lang naman din ang hiling ni Tatay na bigay din natin yung suporta. Magkaisa ba tayo mga kababayan dito sa Pilar? Yes! Bigay ba natin yung hiling ni Tatay? Yes! Yes, bigay natin yung kahilingan niya. At yun nga, lahat ng kanyang
pinakilala sa atin upang maging kaagapay. No? Kung gusto natin yung pamamahalang katulad kay Tatay Digong, so alam din natin, doon natin ipalabas ang ating boses pagdating ng halalan. Dinadalangin natin, alam natin na merong Diyos sa langit at mas makapangyarihan siya. Kung sino man ang naupo ngayon sa pamahalaan, alam natin, naniniwala tayo mga Pilipino dahil meron tayong Diyos sa langit at siya ang tutugon sa lahat ng dalangin natin. Sa pagkakaisa, isang puso, isang diwa, dinadalangin natin, nakikita natin ang sitwasyon, alam ng Diyos, ang ating kalagayan. Kaya doon lahat ng nangyayari, nagkabuklod-buklod tayo, isa lang tayo bilang Pilipino, isa lang ang bansa nating Pilipinas. Kaya naniniwala tayo, sinabi ko nga kahapon, kung hindi man natin makuha hustisya dito sa lupa, alam natin may korte sa langit. At alam natin, ang ating pinaglilingkuran na Diyos na nag-iisa, ay Diyos siya ng hustisya. Diyos siya ng pag-ibig. Kaya, sinabi rin ni Mayor Baste, naon tayo, sabi rin ni Tatay Digong, relax lang tayo dahil hindi natin pagbibigyan ang gusto nila. Alam natin na pag tayo ganito prayer rally, ganitong pagkabuklod-buklod, ganitong pagkakaisa natin at pinapakita natin na tayo may nahon, tayo ay may pag-ibig at malasakit. Alam natin na kailanman hindi mananay ang kadiliman, hindi mananay ang kasamaan sa kabutihan at sa katotohanan. Kaya patuloy tayo mga kababayan dito sa Pilar at alam ko sa buong Pilipinas na nagaganap din ng mga prayer rally na katulad dito. Nagpapasalamat tayo sa mga sirkumstansya, pinagbubuklod-buklod tayo upang tayo ay muli pagkakaisa. Muli maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Magandang ka ito sa inyo lahat. Rodrigo Duterte, mahal ka namin! Rodrigo Duterte, mahal ka namin! Isa pa! Rodrigo Duterte, mahal ka namin! At sa pagpapatuloy, nais ko rin tawagin ang isa sa mga nagmamahal sa ating Tatay Digong,